Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan. Sabi mo kasi kanina may nag-proclaim sa iyo as bishop. Anong relihiyon nung nag-proclaim sa iyo as bishop? Born again. Your question is redundant. Kasi Born again. wala naman yan sa doktrina namin. Kahit sino ang nag-proclaim sa akin na Okay. ako, that's none of my business. Basta mayroon. Bakit sabi mo ngayon? Kung talagang magdebate tayo ngayon sa korte, I can give wait you lang the muna, name, I can give you the ako proceeding, nagtatanong. I can give you the kuan. Pero to me now, Bakit ngayon, Bulambaw, bakit ngayon sinasabi mo born again? Nung unang taon tinanong kita dyan, sabi mo baptist, ngayon born again na naman. Iba yun. Ang baptist ay born again yan. But it doesn't mean na ang born again ay religion. Hindi, tinanong kita ngayon. Bro, tinanong kita. Ano ba yung Bro, wait lang ha. Generic name yan. Wait lang ha. Ang sabi mo sabi mo ngayon, ang born again hindi relihiyon. Ang tanong ko sa iyo kanina kasi, si anong relihiyon nung nag-proclaim sa iyo as bishop? Sagot mo born again. Tapos sasabihin mo naman ngayon hindi relihiyon ng born again. Ulitin ko tanong ko ha. Sige, hindi relihiyon ang born again. Okay. Anong relihiyon nung nag-proclaim sa iyo as bishop? Anong relihiyon nun? Christian. Anong relihiyon siya ng Christian? Marami Christian eh. May SDA, may Mormon, may Seventh-day Adventist. Anong uri ng Christianity siya? Anong uri? Your question is redundant. Sagutin mo, bro. Bro, sagutin mo, bro. Bro, hindi redundant. Hindi redundant. Hindi lang ang tanong ko kasi ang tanong ko maliwanag eh. Sabi mo kasi kanina may nag-proclaim sa iyo to become bishop. Ang tanong ko, anong relihiyon nung nag-proclaim sa iyo to become a bishop? Siya ba ay SDA? Siya ba ay born again? Siya ba ay ano? Hindi pa di samang born again kasi di relihiyon na born again eh. Anong relihiyon siya, Bulambaw, ang nag-proclaim sa iyo to become a bishop? Ano? As far as our doctrine is concerned,
hindi na interested kung sino, Interested ako kung malaman. ano. O kayo, kasi Katoliko kayo. Interested ako Amin. malaman. Anong relihiyon? Sa amin hindi na yan. Ay, wala akong Basta pakialam I kung was ayaw nyong... ordained. Bro, Basta I sabihin mo was lang, bro. ordained as bishop in our doctrine. Sino? Wala akong nalabag sa doktrina Anong namin. relihiyon niya, At bro? wala akong nalabag na Bro. prinsipyo sa Bible. Bro, with all honesty, maraming nanonood ngayon, magpaka-honest ka, sabi mo sa nanonood ngayon, anong relihiyon nung nag-proclaim sa'yo to become a bishop? Sabihin mo, sagutin mo. I have the right. That's my right. O, nasa Senado lang ah. Sige. I have the right to remain silent. I have the right to remain silent. Oh, ito naman. It's my right to tell. Oh, next question. Hindi naman yan. Oh, next question naman. Next question naman. Bro, Basta klaro mayroong nag-ordain sa Ah. akin as bishop. ang mahalaga dyan, ang mahalaga sa akin, Gibo, tinanong ko yung bro, kasi gusto ko ipakita sa mga tao na dishonest ka. Ito naman ngayon. Dishonest. O sige, with I all honesty, I disagree. anong relihiyon nung nag-proclaim sa iyo to become a bishop? Anong relihiyon niya? Christianity. Ano nga ang Christianity? SDA, Mormon, ano siya? Your question is wrong. Baptist, Because yes or no? You are talking about Baptist, denominations. Baptist bro, yes or no? Baptist, yes or no? No. Sabi niya ganyan, Okay. Baptist. Oh. Atos abante. Okay, next question na lang, Bulambaw. Ito ay may kinalaman sa debate nyo ngayon, Bulambaw, ha? Okay. Kasi, ang stand kasi ni Brother John Ray, si Saint Peter, ang first pope of the Roman Catholic Church. Okay. Tinutulan mo. Of course. Ako? Sa listahan ng pope ng Roman Catholic Church, sinong nauna? Si Peter ang nauna. Kayo na ang nagawa dyan. That is self-proclaimed. Wala yan sa Bible. Okay, ngayon. Kayo lang nagawa. Okay, ngayon. Kami ang nagawa niyan. Pwede ko ilagay dyan si Jan. Ngayon, dahil inamin mo na ayon sa listahan ng Roman Catholic Church, si sa Apostle Peter pala ang first pope, meron ka bang pangbangga dyan na list of popes na hindi si Peter yung nauna? Hindi kailangan pangbangga. Kasi ang papasi ay wala sa Bible. We don't recognize papasi. Okay, Kasi that is not in the Bible. Okay. Ngayon bro. Bakit kailangan kong pangbangga? Okay, Na wala namang next papasi sa Bible. next na tanong bro. Ayon sa Gawa 20:28, trabaho ba ng bishop na pakanin ang mga tupa? Yes or no? Of course. Trabaho na ng yung bishop. Okay, next question. Dahil trabaho yan ng bishop, yan ba ang inutos ni Kristo kay Apostol Pedro? Yan ang inutos ni ni Jesus kay Pedro. But Jesus never mentioned that he was a pope. Okay. Next question. Dahil yung trabaho ng bishop ang inutos ni Jesus kay Peter, tama ba na siya ay bishop? Yes or no? Well, in the passage of John na sinasabi na Peter, feed my sheep, feed my lamb, it does not mean na talagang bishop siya. Pwede naman ang pastor magawa niyan. Ibig sabihin pare, ba? Yun naman ang trabaho ng ordinaryong pare. Ibig sabihin ba Does ikaw... not equate Oh. na naging pope siya. Kahit naging bishop yan. Oh, Wala akong problema. Ibig Kasi sabihin si ba, Bulambaw? Si James ay bishop man. Ibig sabihin ba, Bulambaw, ikaw bishop, si Peter hindi? Ganun ba ibig mo palitawin? Not necessarily. Not necessarily. Kaya nga, ibig mo sabihin na ikaw ay bishop, si Peter hindi bishop. Ano ba talaga sabihin sa'yo? Bishop o hindi bishop? Well, as far as the record is concerned, I'm a bishop. Di ba? Si Peter ba? Si Apostle Peter ba? Si Apostle Peter, para sa'yo, bishop ba siya o hindi bishop? Ang topic natin dito ay hindi naman bishopric ni Di, tinatanong kita, bro. Ang tinutulan ko, Tinatanong ang kita, bro. pagkapapa ni Bro, Peter, tinatanong- hindi yung pagka-bishop Bro, tinatanong kita, bro, kasi, ang Tanungin reason, mo ako, sa ba't pagkapapa ni kita Peter, tinatanong nasa kanya yan? Bro, wag mo kong kontrolin kung anong tanong ko sa'yo, kasi yung tanong ko sa'yo, yung mga logical question, yung mga tanong ko sa'yo, wag mo kontrolin, okay? Sa Biblia, inamin mo na si James ay Bishop of Jerusalem. Jerusalem, okay. May mababasa ba na si James ay Bishop of Jerusalem o wala? Well, wala tayo, sa akin lang ha, as far as the record is concerned,
ah, sinasabi sa record sa mga na si James ay good as bishop. Kung tingnan mo ang kanyang role Hindi. naman, Ang tanong ko bro, nasa Biblia eh. ah, Mababasa ba sa Biblia na si Apostle James ay Bishop of Jerusalem o hindi? I'm not so sure, no? Kasi hindi ko na-review, baka magkamali yung sagot ko. I'm not so sure. Pero yung role niya ay O kung talagang kung ganun bro, pang-bishop yung role saan niya. mo kinuha yung sinabi mo na si James ay Bishop of Jerusalem? Saan mo kinuha yan? Sa Biblia o sa referensya? Yun kasing nag-debate sila doon sa Biblia. Nag-debate kasi sila doon sa Acts 15. Makikita mo doon na ang role ni James ay siya yung, kung basahin mo doon, he was the one who gave the verdict. Nagdebate yung mga apostles eh. And the one who give the verdict is James. So kung tingnan mo sa sa context, ay bishop siya. Okay, so sa Kung context, kung so walang literal diyan na bishop okay. siya, okay lang. Pero Okay. kung tingnan mo sa context, bakit nagbigay siya ng So, verdict? so Siya yung naniniwala nag-summarize ka, sa debate at ang kanyang boses ang pinaniniwalaan ng so congregation. naniniwala ka bro na si James ay Bishop of Jerusalem kung wala sa Bible. Naniniwala ka rin ba na si Judas Iscariote ay bishop? Yes or no? So far, walang verse sa Bible na nagsasabi na si Judas ay naging bishop. Kasi namatay na siya eh. Ang concept kasi sa bishopric, later na yan. No? Okay. Later na yan. No? Uh, when the ecclesia becomes organized, doon pa dumating ang concept ng bishop. When they were not yet organized, wala pang bishop noon. Okay. During the time of Judas, wala pang bishop noon. Kasi yung bishop, kung tingnan mo sa history, when the ecclesia became organized, nagdumami na sila, so kailangan na mayroon ng bishop. Okay. Nagbabasa pala sa history, bro. Nagbabasa ng Ayun na history. nga, pinag-aralan mo kasi ang ginagawa kasi ni Bulambo, ang tawag dito fallacy of cherry Nagbasa ng picking. history. Ang ginagawa ni Bulambo kasi Sabi niya, ngayon is fallacy Bible. of cherry picking. So, dito tayo Kanina ngayon na sabi niya, Bible lang. Bible lang ngayon, gumagalit history na ng naman siya. history. So, ang tawag Hindi. diyan, Ah, ang tawag hindi. diyan fallacy of cherry picking. Bulamba, I wait lang. disagree. Bulamba, I wait lang disagree. ha. Wait lang, hindi pa ako I tapos. disagree. Ito sinasabi sa Acts chapter 1 verse 20, for it is written in the book of Psalm, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Sino ang tinutukoy dito na may bishopric? Sa ano yan? Sa anong text yan? Sa Acts chapter 1 verse 20, for it is Acts written 1. in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Ang tanong ko, sinong tinutukoy dito na may bishopric? Acts 1, 120. 20. At saka kaninong bishopric ang papapalitan? Acts Take 1:20. over. Yan. Okay. For said Peter, it is written in the book of Psalms. Okay, said Peter, may his place be deserted. Let there be no one to dwell in it. And may another take his place of leadership. Hindi po ito sa translation nga ginamit ko, hindi po Okay, sa King bishopric. James Version bro, kasi para maging ano tayo, kasi ang binabasa ko kasi King James Version eh. Ano sa King James Version yan bro? Yung sinabing leadership, ano yan sa King James Version? Tingnan natin sa Greek. Sige, Kung sa ano sa ang Greek word ano na sa ginamit Greek yan? mo. Ano sa Greek yan? Episkopos yan. Episkopos. X1, Oh, ano yan? Acts 1:20? Acts 1:20. Ano yan sa Episkopos yan sa Greek. Ano yan sa ano yan sa Greek bro? Yung sinasabi mong leadership. Ano yan sa Greek? Okay. Tingnan natin. Tingnan muna natin. Okay, Acts 1:20. But become the homestead of him desolate, and let bear with dwelling in it, and the position that take another. Wala man. Ano Acts yung 1:20. ano yung position bro? Ano yung Acts position? 1:20. Bro, ano yung position Ah. sa Greek bro? Ano yung position sa Greek? Ano yung nakalagay sa position sa Greek? Okay, episkopen. Episkopen. Yung episkopen, ano yan? Anong meaning niya episkopen?
Bishop, Well, it is referring to bishop. Bishop. Ayan, yan. Sige, okay. So, inamin mo ngayon na ang tinutukoy sa Acts 1:20 na merong bishopric si Judas Iscariote. Tama? Is it referring ba ito kay Judas? Sino ba binalitan ni Matias? yes, basahin mo, umpisahan mo sa 15. About na kay Judas. Umpisahan mo sa 15 yan. Sige, basahin na sa sa 15 para maano ni Bulambaw, no. Acts 1:15 tayo magsimula. Sabi ganito: Makalipas ang ilang araw nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap na si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangan matupad na sinasabi sa kasulatan na ipinanghayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirahan ninuman. Nasusulat din gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. So agree ka na Bulambo na si Judas kayo, ang tinatawag dito na may bishopric. Agree ka na? Well, okay, based sa binasa natin, Okay, agree ko na, agree na ako, pero Okay. technically speaking, kasi part siya of the 12 eh. Ah. Pero hindi na niya ito nagampanan. Ayun na nga. At kung bishop talaga siya, meaning na ay mga priest under him, di ba? Mali yan. So, Ano kasi yan? bishop siya eh. The Fallacy bishop of... is- Ano yan, bro? So kung tingnan mo, It doesn't may follow ano yan, lang bro. siya dito. It doesn't follow yan. May rule lang siya na bishopric. Non-sequitur. Pero in reality, Bro, non-sequitur yan, bro, kasi pag sinabi mo kasi bishop, kailangan may follower ng mga priest. Si James, sinabi mo bishop, pero wala ka na patunayan na may follower siya ng mga priest. Ito na ngayon ha, so confirm na si James ay bishop, si Judas Iscariote ay bishop, si Peter bishop o hindi? wala akong problema kung si Peter ay bishop. Okay. Hindi naman yun ang topic natin. Ngayon, yes, kung Peter is bishop. Okay. Pero So he you was agree not na. a pope. Okay, you agree He na was na not a siya ay si Peter ay bishop. Next na tanong, si Peter ba ay nakarating sa Roma o hindi nakarating sa Roma? Kahit nakarating pa siya sa Roma, hindi sinasabi na naging bishop siya doon. Hindi. Sagutin mo, bro. Give me a verse na naging bishop siya sa Roma. Bro, logical tanong ko, bro, nakarating ba si Peter sa Roma? Kasi kung hindi siya nakarating, hindi saan siya pinatay ni Emperador Nero? So ang malaking tanong dyan, saan siya pinatay kung hindi siya sa Roma? So agree ka ba na si Peter nakarating sa Roma as bishop o hindi? Hindi. Nakarating siya sa hindi ko ma-confirm. So saan Pero siya pinatay saan siya pinatay ni Emperador Nero? According to history, hindi alam kung saan siya pinatay. That is but- still debatable. Even yung pinakita ni John Ray kanina sa si Apostle Peter is died 64 CE. Ito, basahin ko, bro. Ito, bro. Pakibasa ulit, bro. Ano sabi Ayan, niyan, no? bro? Britannica, kasi ang kinutagan na Britannica daw, sabi na sa Britannica, hindi namatay sa Rome. Pero ang Britannica na binasa ko, sabi dito, St. Peter, Apostle, died 64 CE at Rome. Ayan, no? Rome. Ayan, So, maliwanag dyan, ha? So, sa Roma siya namatay at bishop siya. Kung siya ay bishop at sa Roma siya napatay, ibig sabihin, siya ang Bishop of Rome. Tama, mali? According to clear history, hindi naman yang historical yung sinasabi ng Britannica. Nakabase yan. Take note. Nakabase yan sa church tradition. Wait lang muna, If bro. you go to clearly historical facts, Wait lang muna, walang bro. talagang confirmation Bro. kung saan namatay at saan inilibing si Peter. Sige, tanungin mo si bro, yung Google mo, bro. Tanungin mo yung Google mo. Anong sagot? It is accepted historical tradition. Anong sabi diyan? Tradition. Ha? AI overview. Okay.
Saan? Do Where? the New Bro, Testament itself. Bro John bro, Remember, sabi the New dito sa isang Testament reference. itself does not record his death. Okay. Very clear ha? Oh, ito. The New Testament itself does not record his death. Early Christian writers like Clement of Rome and sources from the late 2nd century, including the writings of Gius, support the idea that his martyrdom and burial in Rome. Pero, of course, according sa binasa ko rin na clear mga historical facts, that is debatable. There is no proof. Tradisyon lang talaga yan. Bro John, basahin natin ng isang Christian history. Ito Christian sige. history na Sige. nasabi pa naman niya Bro John doon na ang nagano daw sa kanya Baptist, 'di ba? Sabi niya Baptist na Baptist yun. Inamin na niya yun. Baptist eh. Tapos Baptist na na yun. nagbaptize sa Baptist, akin when I become, sabi ng I am about 10 years old. But it Sabi does ng not necessarily mean that I am a member of the Baptist now. kasi sabi ng Baptist dito. Kasi ang Wait lang. baptism sa amin, Sige bro. Anong sinabi ng Baptist bro? Ito, sabi ng Baptist dito, Bro John, ito Baptist to si Timothy Paul Jones, isa siyang Southern Baptist theologian. Ayan, no? Baptist theologian, PhD pa yan, PhD. Sabi niya dito, basahin natin ha. Sabi dito, one Roman historian described, nawala, wait. Actually, kompleto ako ng reference, hindi ko lang ginamit lahat kasi kulang sa oras eh. Wala yung, wait lang, wala. Mali yung napindot ko. Sabi dito, wait lang ha. Ayan, sabi ni Timothy Paul Jones, one Roman historian described the persecution this way. Some were dressed in furs and killed by dogs. Others were crucified or burned alive to light the night. The Apostle Peter was martyred in Rome during Nero's persecution. Baptist theologian ang sabi niya, Bro John. Ayan, Bulambaw. Sa kanya. Bulambaw, sangayon ka ba Bulambaw sa Pakialam dyan. Bulambaw. Sangayon ka ba diyan sa sa Baptist theologian na si Peter was martyred? No. Ito na mo puro Hindi naman siya legitimate nga historian. Legitimate historian. Ano siya, bro? Parang hindi legitimate PhD. PhD yan, bro. PhD. Anong meaning ng PhD? Professor pa. Ministry naman ako. It doesn't mean nga kung PhD na ka, ang sinasabi mo ay tama na. Sige, kontrahin. Sige, bro. Meron kaming reference dito. Bro, wait lang, bro. Meron kaming reference dito na isang Baptist theologian nagsabi, Peter was martyred in Rome. Ikaw kumukontra ka. Pwede mo bang ilabas ang ebidensya mo that Peter was martyred in? Kung saang lugar yon, pwede mo pakita? According to clear history. Hindi, bro. Bro, wag kang mag-ano ng clear history. Bigyan mo ko. Sige. According sa AI, saan pinatay si Peter? Basahin ko lahat. Okay. Sige, according to AI. It is widely accepted historical tradition that Peter was murdered in Rome. Though the New Rome pala. Testament itself does not record his Sa Rome death. pala. Okay, sa Rome pala. The New Testament asay mas tuuhan Okay. New Testament or kanang imuhang gisulti. Pareho, bro. Referensya nga eh. Meron bang referensya na hindi connected? Bro, pag sinabing referensya, bro, connected yan. Walang referensya na hindi connected. Hindi naman. If the Bible is silent, huwag mong ilagay. No, mali ka. Kung mali ka. Sige. Kung the Bible is silent, sabi mo ha, kung the Bible is silent, you'll be silent. Di ba? Okay, kung the Bible is silent, you'll be silent. Sinabi ba ng Bible na si Peter is not the first Pope of the Roman Catholic Church? Sinabi ng Bible o hindi? Nasagot ko na yan. Dito, so ano? Sinabi o hindi? Basahin ko na lang. Sinabi o hindi? Sinabi ba ng Bible? Bro, sagutin mo lang, bro. As the Bible is concerned, walang Roman Catholic Church. Ngayon, bro. Ayon sa Bible mismo, sa The Living Bible na ginamit ni John Ray, Peter nakarating sa Rome. Basahin ko muna yung kasi pinabasa mo sa akin eh. Kung saan ko kinuha yung document na talagang nagsabi na hindi klaro kung saan pinatay si Peter. Basahin ko muna. Sige, sagutin mo, bro. Okay, this is EI ha. This is Ika history. Early Christian writings. The strongest early evidence comes from Clement. Okay na nga.
May sinasabi nga, archaeological evidence, a 2nd century fragment from mentions a monument or trophy for Peter at Vatican suggesting his burial site was there. Tacitus Annales, isa itong historian, Roman historian. Tacitus describes Nero's persecution of Christians following the Great Fire of Rome in 64 AD, a period when Peter is traditionally believed to have been executed. Traditionally believed lang to Okay. have been executed. Ngayon, Very clear yan. Hindi sinasabi yan ano ang meaning ano ang meaning ng ano bro? Bro, ano ang meaning bro? Ano ang meaning ng term traditionally? Anong meaning yan? It's not historical. Sinasabi lang ng Ha? Yes. Traditionally means dili historical? Historical. Of course. You define tradition versus history. What the term traditionally means? Versus history. Ha? Kung parehas ba ang meaning nila? What the term traditionally means? Okay. Ingon dire, as part of a long established custom, practice, or belief. Tama, mali? Oh. Yes. Oh, yun, oh. Belief. Ibig sabihin, Historical ba yan? ibig sabihin matagal ng belief na si Peter was died in Rome. Ngayon, next question. I-search mo not dyan, bro. Historical. I-search mo dyan, bro. Kasi Bro, historical Bro. ay facts yan. bro, i-search mo dyan, bro. We are talking about history as facts. Bro, i-search mo dyan, bro. Tradition I-search mo kasi, dyan, bro. hindi factual. Bro, i-search mo dyan, bro, ha? Ay, Who tapos mo na yan na martyred search. Peter? Who martyred Peter? Anong mo dyan, bro? Who martyred Peter? Basta maliwanag yung ating mga ebidensya, ha? Si Peter was bishop, inamin niya. Si Peter nakarating sa Roma ayon sa 1 John 5:13 ng The Living Bible. The church here in Rome greets you. So sabihin, nakapunta siya sa Roma. Mayroon pa referensya galing sa Baptist theologian na Peter was martyred in Rome. Tatlo na ating matitibay na Ako ebidensya. na naman ang mag-present ng evidence. Sige. Historical context. According to AI, Peter is traditionally considered to have ministered in Rome during the final years of his life before his martyrdom. While the New Testament ends with Paul still in Rome, it does not record the deaths of either apostle. Okay. So ayon dyan sa binasa mo, Walay historical facts na Ah. si Peter ay doon talaga pinatay sa Rome. Pero kahit may historical facts pa na si Peter ay pinatay sa Rome, wala tayong mababasa ngayon, na naging papa siya doon ngayon. sa Rome. Ang tanong bro, sino ang first bishop of Rome? Ang tanong bro, who is the first bishop of Rome? Tanungin mo dyan sa AI mo. Ha? Who is the first bishop of Rome? Kasi ang AI, hindi Bro, ginagamit mo ang AI pag mag-research ka. Ngayon, Yes. wag i-search mo dyan. confirm Tanungin the mo si AI. scriptures. Bro, gusto ko basahin mo. Tanungin mo si AI. Who is the first bishop of Rome? Bro, hindi yan sinasabi ng Bible. Bro, gumagamit ka. Ito yung sinasabi ko, cherry picking fallacy. Kasi namimili lang siya eh. Gumagamit ka ni AI as evidence mo laban sa mga referensyang ginagamit namin. 3 referensya ginamit namin eh. Kinontra mo, gamit lang si AI. Ngayon si AI tanungin mo, who is the first bishop of Rome? Sagutin ko. Sino? Ginagamit Si AI ko si pasagutin mo. AI. Si AI pasagutin mo. Ginagamit to si Who is the AI. first bishop of Rome? Sagutin, tanungin mo si AI. Gusto ko na marinig. Ginagamit ko si AI. Hindi ako picking. Ginagamit ko si AI to support the Bible. But the Bible has final authority. And the Bible does not Sige na, sige, mention as the final authority that Peter Bulambaw, wag mong ilayo ang tanong ko. Ang sabi ko sa'yo, tanungin mo si AI, who is the first bishop of Rome? Tanungin mo si AI. Tanungin mo si Bible.
Tanungin mo si AI. Bishop Bro, sa wag kang Rome, wag the mo first bishop na wag kang ang mag-strawman ba? pangalan, Bro, wag kang mag-strawman. Nahahalata ka nag-strawman ka eh. Wag kang mag-strawman. Ako ang ako ang unang nagsabi. Wag mong iliko. Ako ang unang nagsabi sa iyo kasi ginagamit mo si AI laban sa mga referensya namin. Ha? Nagbasa na ng Baptist theologian, kinontra mo gamit si AI. Oh. Ngayon, nagbasa pa ako ng isang story dito ng Britannica, kinontra mo ulit gamit si AI. Ngayon, si AI ang tanungin natin. Who is the first bishop of Rome? Sige, type mo dyan. Tanungin mo si AI. Anong sagot ni AI? I don't care. Kung si Paul ba naging Wala bishop akong of Rome. pakialam kung you don't care. Wala akong pakialam din. Wala Si akong Paul, pakialam si kung you Roman don't man, care. Ang gusto ang ko, pakialam ko, bro, ang ang gusto topic ko, natin, itanong mo ang dyan, topic basahin natin, mo, makikinig naging- kami. Naging Pope ba? Bro, Sa hindi, Rome. hindi yan ang Si- tanong, hindi yan ang tanong ko Ano? sa iyo. Si Ang Peter. wala akong pakialam kung paniwalaan mo hindi. Ang gusto ko itanong mo dyan sa AI na ginagamit mo kung ano ang sagot niya. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung tatanggapin mo o hindi. Ang gusto ko, I don't care. ang gusto ko itanong Kung mo naging dyan. First po, ang naging first bishop Masakit of ba? Rome, Masakit si ba, bro? Peter. Bro, masakit ba itanong kay AI? Masakit ba itanong? Ay, hindi ko pakialam. I don't care. Sige, Sinasabi itanong mo ko nga. na pala, Itanong mo. Alam ko pakialam mo niniwala ko o hindi. tanongin Gusto ko na. gusto ko lang marinig namin kung ano sagot ng AI mo. Sige, sagutin, tanungin mo. Tanungin rin kita. Di tanungin mo yung AI mo. Bible. Masakit ba pakinggan? Tanungin mo yung AI mo. Ako ang unang nagtanong dito. Tanungin mo yung AI mo kasi Bulambaw, mga referensya namin, kinontra mo gamit yung AI na yan. So, yung AI na yan ang tanungin mo. Tanungin, bro, is the Bible. wala akong pakialam kung ano ang pananaw mo. Gusto ko lang tanungin mo yung AI mo. Ang sagot niya, basahin mo, gusto mo marinig. Wala akong pakialam. Tanungin mo yan. Kung hindi ka talaga, ako magtatanong dito. Magtatanong rin ako dito sa Bible. Kung Sige, mayroon ba- tanungin mo yung AI mo dyan. Who is the first? O sige, Tanungin mo yung Bible mo. tanungin mo yung Bible mo. Sige, sige, sige. I-search mo sa Bible mo ha. O sige ha. I-search mo sa Bible mo, Bulambaw. Bulambaw, i-search mo sa Bible mo. I-search mo sa Bible mo, who is the first bishop of Rome. Tanungin yung Bible mo kung makakasagot ba. Sige. Tanungin yung Bible mo, who is the first bishop of Rome. Sasagot ba yan? Sige, tanungin mo. Ha? Tanungin yung Bible mo. Who is the first bishop of Rome? Tanungin yung Bible mo. Anong sagot ng Bible? Bakit ako magtanong? Hindi ako pakialam. Diyan. Ang pakialam Ang ko, gusto mo sa ang tanungin Bible, na ang si Peter Bible. ay hindi Pope. Bro, ang Si gusto Peter mo ay hindi Pope. ang Yun gusto topic mong natin. tanungin ang Bible. Ang gusto mong tanungin ang Bible, sige, tanungin mo sa Bible mo, who is the first bishop of Rome? Anong sagot ng Bible mo? Hindi ko yan. Kasi ang topic natin, ang topic kanina, Bro, nabitin ka. Gustong-gusto ko yung ano eh. Gusto ko yung naiipit ka eh. Gustong-gusto ko yung naiipit ka eh. Gusto ko yung Sige. naiipit ka. Sige. Okay. Saan sa Who Bible? is the first Saan bishop of Rome? nabasa? Bro, Saan pakinggan mo to ha. nabasa? Ang topic kasi ni Jun rin ngayong gabing ito sa debate nyo, si Peter ang first pope of the Roman Catholic Church. Ngayon, ang list of popes, inamin mo, Ang ginawa ninyo, wait lang, ang list of popes, inamin mo, nanguna si Peter. Ngayon, tinanungan kita, meron ka bang pangbangga na list of popes na hindi si Peter ang nauna? Ang sabi mo, wala kang pangbangga. Therefore, wala kang pangbangga na nanatili yung ebidensya namin na si Peter ang first pope of the Roman Catholic Church kasi wala kang pangbangga. Pangalawa, tinanong kita kung si Peter ba ay bishop. Sabi mo, wala kang pakialam kung bishop ba siya o hindi. O, next question, nakarating ba siya sa Roma? Wala ka rin pakialam kung nakarating siya sa Roma. Puro ka na lang walang pakialam. The next question is, who is the first bishop of Rome? Yun ang itanong mo sa AI mo na ginagamit mo para kontrahin yung mga references namin. Who is the first bishop of Rome? Wala akong pakialam kung maniniwala ka man o hindi, Bulambaw. Wala akong pakialam kung maniniwala ka man o hindi. Ang sa akin lang, to be fair, sa side ko, sa side mo, at sa nanonood ngayon, tanungin mo yung AI mo kung ano ang sagot niya sa tanong na who is the first bishop of Rome. Basahin mo lang, makinig lang kami. Wala akong pakialam kung maniniwala ka man o hindi. Gusto ko lang itanong mo
Para masatisfy naman ako na nagtatanong, para naman ako masatisfy eh. Gusto kasi masatisfy ako sa tanong ko. Wala akong pakialam kung maniniwala ka man dyan o hindi. Ang sa akin lang itanong mo dyan, basahin mo, makikinig kami. Sige na, go. Sagutin ko yung tanong mo. Hindi ko, tanong ko kanina hindi na ikaw, hindi pa nasagot ni John Ray. hindi ikaw ang tinatanong ko. Ang gusto ko, Bakit? ang gusto Ako lang kong ang tatanungin tanongin, mo. yung AI na Ang gusto ginagamit mong sagutin mo. Okay. I can research that anytime now. O sige, I actually i-research know the now, answer. i-research now. Kasi you can research anytime now, i-research now. Who is the first bishop of Rome? Hindi ko sagutin nga. Masakit pag naiipit, mga kaibigan. Ano? Masakit pag naiipit. Masakit pag naiipit, Ang mga kaibigan. tanong Ano? ko, kahit kanina pag Bro, formal debate, bakit ayaw mong tanungin yung AI mo? Bakit ayaw mong tanungin? bakit ayaw mong sagutin ang tanong ko from the Bible? Ako ang nagtatanong. Ako ang nagtatanong. Kanina Hindi pa. ikaw ang nagtatanong Saan dito. nabasa Bro, sa Bible you have no right to na si ask Peter me. ay Pope? Bro, tinanong ka kanina. Tatanggap ka ba ng tanong? Ang sagot mo, okay ka. Kaya ako ang nagtanong sa iyo ngayon. Huwag mo akong baliktarin kasi ako nagtatanong sa iyo ngayon. You have no right to ask me question. Ikaw ang nagsabi tatanggap ka ng tanong. Wala akong sinabi tatanggap ako ng tanong. Ikaw ang nagsabi tatanggap ng tanong. So ako ang tanong ngayon. Bakit ayaw mong tanungin yung AI mo na yan kung who is the first bishop of Rome? Ba't ayaw mo tanungin? Redundant kasi. Wala akong pakialam kung redundant yan para sa iyo. Ang gusto ko lang Wala akong itanong pakialam mo. kung naging first bishop of Rome si Peter. Sige, Wala sige. akong pakialam. Wala kang pakialam kung naging first bishop of pakialam Rome si ko, Peter. Mayroon Wait, bang verse sa Bible na naging Wait lang. of the Roman Catholic lang. Church. Hoy. Peter. Ikaw ang nagsabi, wala kang pakialam na si Peter ay naging first bishop of Rome. Agree ka ba doon na wala ka lang pakialam? Yes or no? As far as our topic is concerned this evening, I don't care. Naging ano siya. Wala kang nga pakialam. Nandun tayo sa wala kang pakialam. Pero the fact is, sa fact tayo, no? Huwag tayo sa opinion mo kung wala kang pakialam, wala akong pakialam doon, kung wala kang pakialam doon. Ang sa akin lang, yung ebidensya, matibay eh. Kinokontra mong ebidensya, gamit lang sarili mong laway. Hindi pwede yun. So, para maging patas ang lahat, matapos ng diskusyong ito, kasi yung aming ebidensya, kinontra mo, using your own laway, gusto ko tanungin mo yung AI mo, kung sino ang first bishop of Rome. Bakit ayaw mong tanungin? Sagutin kita. Hindi laway ang puhunan ko dito. Awat talaga puhunan mo eh. Bible, Puro kadaldal eh. puhunan ko dito. Puro kadaldal eh. Puro kadaldal eh. O sige, sa Bible. Sige, sa Bible. Sige, sa Bible. Tanungin mo yung Bible mo. Tanungin mo yung Bible mo. Who is the first bishop of Rome? Tanungin yung Bible mo. Who is the first bishop of Rome? Give me a verse. Hindi, ikaw magtanong eh. Para siya magbigay ng verse sa'yo. Who is the first bishop of Rome? Kasi kung walang sagot si Bible, hindi mo pwedeng ipitin si Bible. Sa referensya tayo kasi walang sagot si Bible. Sabi mo, di ba? Pag silent sa Bible, silent ka rin. Hanapan mo pa. Yun na nga. Hindi kita hinahanapan sa Bible. You are forcing a person nga ilagay mo doon sa sinasabi mong facts. Hindi naman yan Sige. facts. Sige. Sabi mo ha, wag Wala i-force nasa si Bible. Bible. Wag, I-force mo, sige. that is forcible Sige. entry. Ikaw Give nagsabi me a ha. verse in Sige. the Bible that Peter Oy, Bulambaw. is the first pope of the Bulambaw. Roman Catholic Church. Bulambaw. Kasi yun ang topic. Bulambaw, ikaw ang nagsabi wala sa Bible. So wag piliting tanungin si Bible kasi wala sa Bible. Okay. Ikaw na umamin ha, wala sa Bible who is the first bishop of Rome. Wala sa Bible, huwag mo kang hanapan ng Bible. Etong tanong ko, dyan sa AI mo, hindi Bible yan. Kasi sabi mo, wala sa Bible, di ba? So, huwag din pilitin si Bible na mo sumagot kasi wala sa Bible eh. Dyan sa AI mo na makakasagot. Ayon sa AI mo, tanongin mo si AI mo, AI overview, tanongin mo si AI overview, who is the first bishop of Rome? Sige na. Sige na, tanongin mo si AI mo. The AI is not authoritative.
kung alam mo lang ang daming mga pagkakamali na mga sige, binigay ng mga doon ka kumuha sa ano, bro. AI. Sige, bro, doon ka kumuha sa Okay. authoritative, bro. Doon ka kumuha sa Okay. authoritative. Bible. O sige, sa Mayroon ba Bible ako. Di, wag si Bible kasi ikaw na mismo nagsabi, wala sa Meaning, ang Bible. Bible sa'yo hindi authoritative. Bro, ikaw ang nagsabi, wala sa Bible. Kaya wag mong ipilit si Bible. Doon tayo sa may sagot. Ipilit mo. O ito, Sa Bible. ito sabi dito, sa AI overview, Okay. He appears repeatedly and prominently in all four New Testament Gospels as well as the Acts of the Apostles. Catholic and Orthodox tradition treats Peter as the first bishop of Rome or Pope. And also, sige ngayon bro, ayon dito bro, sa AI overview na binasa mo pala. Ayon sa AI overview. Bro, ayon sa AI overview, who is the first bishop of Rome? According. I am not asking about according. My question is, who is the first bishop of Rome here in AI overview? Sabihin natin, kasabot kag reading comprehension. Huwag ka nang magliko pa sa ano ang reading comprehension. Sagutin mo. Catholic and Orthodox tradition treats Peter as the first bishop of Rome. Thank you. Sinong nagsabi? Thank you. Maraming salamat. Orthodox Maraming salamat at It is inaamin mo. biblical. Doon sa ano bro, doon sa ginamit ni ano bro. Historical. Bro, doon sa ginamit ni ano bro, ni Brother John Ray na si Pope Damaso I. Ayon yung kay Pope Damaso, sino ang first Pope o first Bishop of Rome? Tradisyon nga lang yun. Sino nga? Sa sinabi ni Pope Damaso, sino ang first Pope o first Bishop of Rome? Ayun sinabi ni Pope Damaso. That is according to church tradition. Peter. Sino nga bro? Wala ako pakialam. Sino nga ang sinabing pangalan? Sino? Ano pangalan binigay? It is according Ano nga? Sino nga pangalan binigay? Sino pangalan binigay? As the first Pope? of course Peter. Yes. Bias lang. It is not Okay. biblical. It is not historical. Okay. Give me a historical finding that says, according to Plutarch, according to Josephus, kasi sila yung mga legit historians during 1st century to 100th century AD. Mayroon bang mga legit historians nagsasabi, gikot sa mga historical books na nagsabi na according to history, Peter was the first pope of the Roman Catholic Church? Mayroon ka bang mapresentar o wala? Ano, Kaya ang bro? mapresentar nimo according to Catholic tradition lang, according to Orthodox tradition lang. Ano sa'yo bro? Sinabi, according to tradition, according to Catholic Church, later on, it becomes like history. But in reality, there was no footnote to that document nga that was clearly stated by a clear, legitimate historian. Okay. Nothing. Bakit mo ginagamit si ano bro, si Josephus? Siya ba ay Christian historian o hindi? Hindi siya Christian historian. Oh, ba't ako sa hindi Christian? Sa Christian tayo kumuha. Bigyan mo ako ng historian na Christian. Bigyan mo ako ng historian na Christian bro, para ating tanungin bro. He is the legit historian. Give me a legit Christian historian. Bro, sige, magbigay ka bro ng Christian historian. Confirm na Christian historian na sino? Ay, sa akin, as of now, I cannot give. Pero klaro ko maibigay. Sige na. Ang legit na mga historians, sige bro. si Josephus, Sige sila bro, si Plutarch, logi ka na bro, nalogi ka na. Ayaw mo kasing yang pag-iwas mo sa tanong na tanungin mo si AI. Kanina ka pa iwas, sinong iwas eh. Hindi ako umiwas.
umiwas. Ikaw si- kung umiwas sige, sa Bible. sige. Clear masyado umiwas ka sa Bible. Ba't mo Until now, bigyan mo ako ng isang verse. ba't mo ako ipipilit sa Bible? Ikaw na mismo ang nagsabi wala sa Bible. Huwag mo ipilit Bible. sa akin ang Bible. Ikaw na mismo ang nagsabi wala sa Bible. So guni-guni lang ninyo. Wag, ang mga hindi doktrina ninyo. guni-guni. Meron referensya Your na. Ayaw mo lang. Your belief Bro, is ang not guni-guni, bro. Oy, ulambaw. Utak naman, ang guni-guni, walang referensya. Guni-guni lang. Referensya lang yan. Ang referensya ang ginamit, Baptist theologian pa, PhD pa. Oh, sige. Yan ay tama ka Sige, na. sige, It Bulambaw. contradicts with the Oh, sige, Bible. Bulambaw. Bisan pag Oh, 1,000 Bulambaw. PhD. Inamin mo It na, contradicts the Bible. The Bulambaw. Bible should prevail. Bulambaw, inamin mo na wala sa Bible. Kaya huwag nating pilitin si Bible. Diyan tayo sa AI mo nasasagot sa tanong. Tanungin mo si AI mo. Jando Alabado. Tanungin mo. Tanungin mo si AI. Tanungin mo si AI. Tanungin mo. Tanungin mo. Tanungin mo. Tanungin mo. Matigas ang ulo eh. Tanungin mo na. Tanungin mo na. Dami kong daldal eh. Ha? Who is authoritative, the Bible or AI? Both. The No, Bible you cannot answer and the both. AI. You cannot answer Bakit? Ha? Who is Hindi authoritative, magkakontra. the Bible or the Bro, AI? bro, hindi magkakontra si Bible at ang AI. Categorical question ito. Answer Hindi, me. bro, Who is when you authoritative? say categorical, Bible. bro, when you say categorical, dapat opposite statement yan. Opposite nga. Oo, opposite. Ano ang pahayag sa Bible na kinontra ni AI? Anong pahayag sa Bible na kinontra ni AI? Marami. Ano, gaya ng? Marami. Gaya ng? Well, that's not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But when the concept of AI contradicts to the Bible, Oh, the sige, Bible sige. should prevail. Oh, ayon Sinasabi ba sa Bible na si Peter is Pope? Oh, bakit? Kinontra ba ng Bible yan? Kinontra ba ng Bible? Sinasabi kasi Kinontra ba ng Bible na sinabi ni AI? Ha? Kinontra ba ng Bible sinabi ni AI? Na si Peter ay Pope. Hindi. Sinasabi ni AI. Ang tanong ko, kinontra ba ni Bible ang sinabi ni AI? Ay nako, kinontra ni AI ang sinabi ng Bible. O sige, asan Kasi una asan si sa Bible Bible mababasa na si Peter ay hindi Pope para kontrahin ni AI? Sabihin niya si Peter ay Pope. Wala nga sa Bible si Peter ay Pope. Si AI nagsabi na si Peter ay Pope. Sabi mo, kinontra ni AI. Bro, si AI, sabi mo, bro, dokumento bro, na wala sa Bible. ikaw ang Ay, nagsabi, sino pa kinontra ni Itong si AI. AI na nagkontra sa concept sa Bro. Bible or ang Bible. O, ikaw ang nagsabi na kinontra ni AI si Bible. course, Sabi ni AI, Peter was the first pope. Kinontra niya si Bible. Saang talata sa Bible sinabi ni Bible, Peter is not the first pope para kontrahin ni AI? Wala kasing sinasabi sa Bible na Peter is Pope. Bakit magpalabas si AI na Peter is Oh, Pope? so wala kang prueba na kinontra ni AI si Bible kasi wala kang talata eh. Tama? Very clear ang Bible. Hindi na kailangan ng talata. From Genesis to Revelation, ngayon. alabado. Ngayon, tanungin mo walang ako. mababasa nimo Sino dyan na si ang Peter ang ay authoritative? Sino ang authoritative? Pope. Si Yun nga, Bible sino ang ba? authoritative? The O Bible is silent about Peter as Pope. Yan ang sa Oh. ang sa Bible nga concept. walang Walang magkakontra. sinasabi si Bible. Walang sinasabi sa Bible na si Peter ay Pope. Walang Ang magkakontra. CI na yun, sinasabi na si Peter ay Pope. Walang Sino mag- paniniwalaan natin? Ang Bible na hindi nagsasabi na si Peter ay Pope o si EI na nagsasabi na si Peter ay Pope? Pareho silang nasasabi ng totoo. Ano paliha yan? Pareho Bakit silang nasasabi paliha ng yan, totoo. Alabado? Bakit? Ang Very sinabi, clear ang Bible. Walang ang sinabi sa Bible, na si ito Peter paliwanag ay ko Pope. ha. Sinabi sa Bible na ang trabaho ni Peter, yun ang trabaho ng bishop. Sinabi sa Bible na si Peter nakapunta sa Roma. Hindi kinontra ni AI yan. Na si Peter ay bishop at nakarating sa Roma, hindi kinontra ni AI. Kaya nga ang sinabi ni AI na si Peter ang first pope, sang-ayon yan sa Bible. Kasi
Yung binigay ni AI, yun ang final conclusion sa idea na binigay ni Bible. Ang trabaho ng bishop, trabaho ni Peter. Si Peter nakapunta sa Roma. Inamin ng Bible yan, 1 Peter 5:13. O walang kinukontra. Pinagkukontra mo lang kasi timang ka. Yun ang totoo doon. Pinagkukontra mo lang. Ako na naman. Last Ano, na ito. ano? Niwala ka sa hindi, mayroong nakarinig sa atin. O sige. Sige, maganda yan. Ako na naman. Sige. Tagal ka na nagpaliwanag eh. Sige, okay, go Sa ahead. Bible, from Genesis to Revelation, walang ang topic sa debate kanina, hindi kung bishop ba or hindi si Peter. Ay, mali Wala akong ka. pakialam dyan. Yan ang topic ninyo. Hindi. Yan ang topic. namin. Yan ang topic ninyo. Na si Ay, hindi. Peter ang first Pwede ba pope. hindi ka muna mag-speak? Ako muna ang magpaliwanag kasi nag-silent ako kanina nagpaliwanag ka eh. O, sige, Ako go. naman ang Sige, ikaw magbibigay. naman. Go ahead, Okay, go ahead. sige. Okay. Ang topic, si Peter is the first Pope of Roman Catholic Church. Clear ang stand ko. Nowhere can be found in the Bible. In Ano fact, stand? the Roman Catholic Church cannot be found in the Bible. Only Peter can be found in the Bible, and he was not called in the Bible as Pope. Period. Mali. Ako naman ha. Mali ka, Bulambaw. Ang topic nyo, ikaw mismo ang nagsabi, wala sa Bible. Kaya nga si John Ray sa stand niya, hindi siya gumamit ng verse. Tama, mali. Tama ba? Naghimo na kay imuhang Hindi. Tama ba? Nasa stand ni John Ray, hindi siya gumamit ng verse, tama ba? ha? Nigamit siya verse pero far out. Anong verse ang ginamit niya sa stand niya? Anong verse ang ginamit niya? Matthew 10:1. Machitin mo sa Brother John Ray. Andiyan ka ba, Brother John Ray? Yes, bro. Bro, sa affirmative stand mo, bro, gumamit ka ng Matthew 10:1 sa affirmative stand mo o sa tanungan ka lang gumamit ng Matthew 10:1? Nung nagtanong na siya, Oh, tanong mo, sinungaling ka talaga, Bulambaw. Sinungaling ka talaga eh. nag-focus kasi ako sa documents kasi ang aming kasing topic is about sa Catholic Church na teaching. Oh, so wala kang verse na ginamit. Wala kang verse na ginamit. Ginamit niyang na verse is Ang tanong ko, Bulambaw, 18 to Bulambaw, ang tanong ko, Bulambaw, sa affirmative stand niya, anong verse ang ginamit niya? 19. Hindi ko ginamit niya in the affirmative stand. Clear niyang ginamit ang Matthew 16:18. Ginamit mo, bro? Wala akong natanda na gumamit ako ng verse, bro. Kaya ang ano ko lang mga reference eh. Ginamit Ako, mo. You are quoting ako, Pope Damaso. timer Ginamit ako. mo yung ginamit mo Hindi, yung Pope Damaso. Iba si Pope Damaso, hindi yan Matthew Damaso 16:18. Ano ka ba? Very clear, natandaan ko na gumamit siya Sinungaling si Bulambaw, nahuli sa live. Sabing sinungaling. Sinungaling, nahuli ka sa live. Sinungaling Napakasinungaling mo talaga, Hindi Bulambaw. sinungaling Ako ang timer dito. Kaya nga ako nagtaka ba't ka nagtanong sa Bible, walang ginamit na verse si John Ray. Strawman yun eh. Ay nako, alabado. Huwag kang Magbati pa tayo dito. nagtanong. Kung Yun na nga. Alabado. Wait lang ha. Alabado. Ang topic nyo Bakit kasi... magbati pa tayo kung hindi tayo gagamit ng Bible? Huwag ka nang mag- Ay mali. Ang topic ni John Ray, ang The Bible is the word of God. Dapat gamitin yan. Doctrinal ang sinasabi natin dito. Bakit hindi ka magamit ng Bible? Anong klaseng utak mo? hindi, ang affirmative ang Christian ka ba o hindi? bro, ang affirmative Catholic ang Church nakakaalam. believes that the Hoy, Bible is the tumahimik word of ka God. diyan, Bulambaw. Ang affirmative ang nakakaalam kung paano tindigan ng kanyang topic. Kaya nga hindi siya gumamit ng verse kasi alam niya na wala sa Bible yan. Ikaw mismo ang nagsabi wala sa Bible, o pinipit sa Bible. Tingnan mo ha, statement mo, kinukontra mo mismo. Ikaw ang nagsabi wala sa Bible, paano hanapin sa Bible? Ngayon, dahil wala sa Bible, doon tayo sa AI. Diba? Oh, diba? Diyan ka malalaglag. Diyan ka nalalaglag. O sige, sa AI tayo. O sa history. Sino sa history? Sino ang first bishop of Rome? Ayon sa history. Alabado. Sino Oh. ang first bishop of Rome ayon sa history?
kung magdebate tayo, Alabado, Sino ang first bishop? Huwag kang mag-red herring dyan. Sino ang first bishop of Rome ayon sa history? sagutin kita, Alabado, kung makabigay ka ng verse. Hindi, huwag mo nga hanapan ng verse eh. Ikaw na mismo ang nag-declare na wala sa Bible eh. Ng verse, So, kung matigas wala ang sa ulo eh. Bible, Kaya nga tinatanong ito sa history at Kung saka wala sa Bible, kaya kita Alabado. hinahanapan ng referensya kasi wala sa Bible. Ikaw So, na ang tinatanggap nagsabi. mo ngayon, Huwag Alabado. mong ipilit yung verse. Ikaw mismo nagsabi wala sa Bible eh. So, tinatanggap mo ngayon, Alabado, na ang doktrina ninyo ay wala talaga sa Bible. Ikaw ang hindi ang aming doktrina, Tinatanggap ang mo aming ngayon doktrina, na ang final doktrina conclusion ninyo 'yan. Na si Peter ay Pope ay wala talaga sa Bible. Tinatanggap mo na ngayon. Mali. Wala akong sinabing ganyan kasi ang Tinatanggap ako mo ang na nagbigay. ikaw ang Mali. nagsabi Ikaw O, ang tumahimik ka, nagsabi kanina Bulambaw. na Bulambaw. wala sa Hoy, Bible, tumahimik ka, kaya Bulambaw. humanap ako ng Tumahimik ka, AI, Bulambaw. humanap Ginaganahan ng ako sa iyo mga eh. Tumahimik ka. Sinabi mo na wala sa Bible. Ikaw ang nagsabi, hindi I ako ang heard nagsabi. So, very clear. Ikaw ang nagsabi. I conclude Hoy, that ikaw ang your nagsabi, doctrine Bulambaw, huwag kang ay makalimutin. Amnisyahin ka, amnisyahon manday ka. Huwag kang makalimutin, ikaw ang nagsabi, wala sa Bible. Marami pong salamat. Tapos Napikon na. Napikon na. Ikaw ang nagsabi, wala sa Bible eh. Huwag mo kong hanapan sa Bible. Galit ko. Ikaw ang nagsabi. Sa Bible na Ang doktrina sinabi nila ko, ay eto ha, nandoon ayon sa Bible. Therefore, Tumahimik ka. Ay nako, wala. tumahimik ka, ang ingay-ingay mo eh. Basta ganyan, hindi ka na marinig bro, minute kita bro, napakaingay mo eh. Hindi ka na marinig, minute kita, napakaingay mo kasi. Hindi ako makapagsalita. Yan ang mukha ni Bulambaw kapag napikon. Ayan na ha. So, pinapakita ko sa inyo ang mukha ni Bulambaw kapag napikon. Alam nyo, sa Biblia, ang trabaho ng bishop, yon ang inutos ni Jesus kay Peter. Therefore, si Peter ay bishop. Nasa Bible yun eh. Ang trabaho ni Peter, yun ang utos na trabaho ng bishop. Kaya, nasa Bible yun. Oh, ikaw ang nagsabi na wala sa Bible. Masakit ba Bulambaw? Ikaw ang nagsabi. Pangalawa, inamin niya na si James ay bishop. Wala sa Bible, pero nasa referensya binatay. Oh, 'di ba? Sa referensya binatay na si James ay bishop, wala naman sa Bible. Oh, pikon ng haring obispo. Oh, wag kang pikon ha. Oh, nagalit ang haring aswang. Ngayon ito, actually na-enjoy ako kay Bulambaw. Yan ang reason ba't ko siya binlock. Sa totoo lang, binlock ko na si Bulambaw sa Facebook kasi pag may tanong ako, naiipit siya, biglang binabalik pero palihis. Tinanong ko siya, gawin ng referensya. Kinunto niya natin ang aming referensya gamit ang AI. Okay, tanungin mo si AI. Who is the first bishop of Rome? Iwas na si ano? Iwas na si Bulambaw. No? Huwag niyo tawagin bishop yun. Peke yun eh. Huwag tawagin bishop yun. Peke yun. Tapos, inamin niya na ang bishopric, si Judas may bishopric. Then may bishopric si Judas. Therefore, si Judas ay bishop. How come si Judas bishop, si Peter hindi? Kasi sinabi niya, wala akong pakialam kung naging bishop si Peter. Hindi naman issue dito kung maniwala ko, hindi. Ang issue dito, kung ano ang reality, kung ano ang fact. Ang fact, si Peter ay bishop. Ginamit ni John Ray, nakapunta sa Roma. Hindi, siya ang bishop of Rome. Hindi siya pwede maging bishop of Rome kung siya nakapunta sa Roma. Oh. Ngayon, si James dapat daw naging Santo Papa. Bakit? Bishop of Rome ba si James? Oh, yun nasa Bible. Siya yung sasabi na wala sa Bible. Wala siyang karapatan. Bigyan ako siya ng verse kasi siya mismo ang nagsabi wala sa Bible. Siya mismo.
Ba't niya binabaliktad sa akin na ako daw ang nagsabi? O, tingnan nyo. Yan, napikon si Bulambaw, napikon. Dahil alas 10:49 na, alas 11:49 na kina Brother John Ray. Brother John Ray, may bigyan ka ng uling misaya, Brother John Ray, bago tayo mag-end. Yes, bro. Talagang gisado, no? Lalong nagisa. Nagsinungaling pa siya. Gumamit daw si Brother John Ray ng Matthew 10. Sa ano na yon, sa tanungan na yon, sa ikalawang na doon ako gumamit ng mga verses. Kasi kung titingnan mo kasi yung topic namin about sa teaching ng simbahan So kahit hindi ka gumamit ng verse sa Bible, kaya nga sabi ko, ang burden of proof na sa kanya. No. Sa kanyang burden of proof nga, siya dapat magpatunay according sa mga dokumento, hindi sa Bible. Kasi wala talaga sa Bible yun. No. Siya ang gumawa ng topic na yun Kaya hindi ako gumamit ng puro ako reference. Kasi yun internal evidence ang hinahanap natin doon. Kung talaga bang may sinabi na hindi First Peter. Kasi pag sinabi mong hindi si Pedro ang First Peter, sino? Yung nga palagi mo sinasabi sa kanya, maglabas ka kung sinong tampulano yan. Sinabi ko sa kanya kanina. Hindi mo talaga yan mabawasa sa Bible. No? At ang ganda ng nangyari ngayon. No? Ang dami nating na nakita na kamalian sa aral ng mga protestante talaga. Ang pinakapalakas na lang niya na argumento, I don't care. Yun. Pinakamalakas na argumento, I don't care. I don't care. Sabi niya, I don't care. Words of the day, sabi ni Stem. So, ganun lang pala kapag nakipagtalakayan tayo, tapos ipit na I don't care na. I don't care. Sa Brother Angel pa lang, ipit na siya Ipit siya kay Angel kanina, naipit Brother siya. Angel pa lang, naipit pa siya. Lalo na kay Brother Jando. Talagang ipit na ipit. Kahit saan siya pumunta, talagang sinusundan siya ni Brother Jando. Talagang hindi siya ang ko lang, kasi the more natin sila tintingnan, the more talaga, alam mo yung kamangmangan sa tao ba, no? Lalong lumalabas lumilinaw. Lalong lumilinaw kapag, ako talaga naawa na lang ako, sa totoo lang, naawa din naman ako sa kanila. Siyempre, biktima lang din ng mga yan Pero, yun na nga, yung awa natin, hanggang awa na lang, kasi sila, ayaw nilang magising ba? No? 13:11 ng Romans, sabi ni St. Paul, wake up from your slumber. Sabi niya sa mga Kristiyano sa Romans. Wake up from your slumber. Magising na kayo sa pagkakatulog kasi tingnan mo, mga tulog itong mga to Puro panaghimim yung pinagsasabi kaganina pa sa debate pa lang namin. Inihayaan ko na lang talaga kaya tumatawa na lang ako dun sa interpolation namin. Interpolation ko sa kanya. Kasi ang pinapalabas ko dun, pinapakontra ko yung stand niya. Kasi moron Bible siya Dapat mabasa sa Bible Tingnan niyo. Yung Brother John Ray, yung nagreklamo ka ba kasi napunta siya sa infallibility. Sabi mo objection moderator. Objection moderator. Ibang topic 'yon. Ang sagot ni Bulambaw, ang topic natin is Peter. Tapos niya, ang kinounter niya sa akin, ikaw nga gumamit ka ng Damaso Si Damaso, nagpatunay yun. Reference ko yun na nagpatunay na kinilala talaga ng simbahan na si Pedro ang unang Santo Papa. Kaya ginamit ko si Damaso. Yun ang punto ko doon. Sa kanya iba na gumawa ng ibang butas. Sa niya, yung sa kanyang namalayan niya, sa kanyang doon sa conclusion niya. Kahit saan na siya umabot sa conclusion niya sabi siya, mayroon siyang sinabi na natawa ko kasi wala na talaga sa topic. Conclusion na kasi yun Conclusion na hinayaan ko na lang. Hindi ka pwede mag-object sa conclusion. Wala nang objection kaya siguro umalis na lang yung moderator. Pero yun mga kapatid, naway marami kayong natutunan sa gabing ito. Iniwanan kayo marami kayong moderator. Iniwanan kami ng moderator So sana marami kayong napulot sa mga tanong ni Brother Jando, Brother Angel, sa akin din. Yung mga argumento namin ba, Kasi darating ang panahon mga kapatid, kayo ng mga nakikinig ngayon, mga nag-aaral din kung paano maging apologetics. Yung mga naririnig nyo sa amin, ma-apply nyo yun. Kasi darating talagang panahon na kayo din sasagot kayo
Kasi makaka-encounter kayo ng mga tao na pare-parehas lang ang kanilang argumento. Kaya, be prepared at sana natutunan nyo paano makipag-argumento sa kanila. Kahit na, actually, puro fallacy naman talaga yung mga argumento nila no? Pero paano i-deal ba? So sana marami kayong natutunan mga kapatid sa gabing ito. Yun lang, Brother Jando, maraming salamat and God bless all.